Nasawi ang isang senior citizen sa sunog sa isang barangay sa Bacoor, Cavite na nagkasunog din nung isang linggo lang. Problema ng barangay kung saan muna tutuloy ang mga bagong nasunugan dahil ang evacuation site sa naunang sunog, okupado pa rin. Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Isang linggo matapos ang malaking sunog na yan sa barangay Nyog 1, Bacoor, Cavite, muling nagkasunog sa ibang bahagi ng parehong barangay bandang alas 4 ng hapon kahapon. Mabilis na lumaki at kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Sa kasamaang palad, nasawi ang 60 taong gulang na si Rosalinda Ompok na natrap sa nasunog nilang bahay. Umalis lang daw saglit ang kanyang manugang dahil may binili. Pagbalik, sobrang laki na ng apoy kaya hindi na sila nakapasok sa loob. Mabilis lang po daw kasi pagtingin ng mga kapitbahay namin, nandyan na po yung apoy. Malakas din po ang hangin kahapon. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan ng apoy. Nasa 30 bahay ang nasunog. Halos 70 pamilya ang nawala ng tirahan. Karamihan sa mga nasunugan, hindi na umalis dito sa lugar. Nagtsatsaga sa mga tent kahit ganitong nakabilad sa araw. Kanya-kanyang hanap ang mga residente sa mga pwede pang mapakinabangan. May nag-iipon na lang ng mga pako at samot-saring bakal para ibenta. Mahirap ma'am, pero tiniis na lang namin. Kasi dito na lang kami talaga, hindi na kami umaalis. Ayon sa chairman ng Barangay Nyog 1, 20 pamilya lang ang kayang i-accommodate sa barangay dahil kulang ang kanilang evacuation center. Ang designated evacuation center kasi nila, okupado pa ng ilang nasunugan noong nakaraang Sabado. Yung sa Nyog Elementary po, hanggang Tuesday na lang po sila. Kaya baka sakali po, makikiusap po ulit ako kay Mayor Strike na kung pwede doon uli sa Nyog Elementary yung mga evacuees po ngayon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon si Bacoor Mayor Strike Revilla sa apela ng barangay. Sa ngayon, namimigay raw ang barangay ng food pack sa mga nasunugan. Nagpapatuloy din daw ang pagkalap ng impormasyon ng Bacoor LGU para sa financial assistance at ibang tulong sa mga nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa susunod na weekend na ang inaabangang mga parada para sa Panagbanga Festival. Ngayong araw naman bumida sa Burnham Lake ang Fluvial Float Parade. Nakatutok doon live si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire! Maris, mas pina-level up pa ang boating experience ng mga turista sa Baguio City sa mga nagagandahan at makukulay na mga bangka na ipinarada sa Panagbanga Fluvial Float Parade. Sa Burnham Lake sa Baguio City na patok sa mga turistang gustong mamangka, nagpagandahan ang mga bangkang tadtad ng mga palamuting bulaklak. 8 boat concessionaires ang lumahok sa Panagbanga Fluvial Parade. Bawat bangka sumisimbolo sa tradisyon, mayamang kultura at kasaysayan ng Cordillera Region sa Fluvial Parade. Paraan din ito upang matulungan ang kabuhayan ng mga boat concessionaires at mapalago ang turismo sa Baguio City. Ang mga tourists will come to see also kung paano ba talaga ang Baguio. At the same time, malamig na and then makaka-boat ka pa. Ang boating experience ng mga turista mas pina-level up matapos matunghayan ang mga naggagandahang bangka. Ang ating objective talaga ay to enhance the quality of experience ng mga turista. Siyempre, gusto natin kung nandito sila, they have something to look forward to. Meron silang mga, if they go to the park, they don't just go around, no? But they can also enjoy watching fluvial parades like this, no? And highlight yung boating activity in the city of Baguio. Sa Melvin Jones Grandstand naman, bumida ang iba't ibang cultural dance performance sa Rhythm and Blooms of the Highlands. Sa darating na weekend ang highlights ng Panagbanga Festival, ang Grand Street Dance Parade at Grand Floral Float Parade. Handa raw ang Baguio City LGU sa inaasang pagdagsa ng mga turista. Payo nila sa mga aakyat sa City of Pines, gumamit ng mga pampublikong sasakyan upang di maipit sa trapiko. We're trying to do our best to improve our public transport system dito. Hopefully, ma-fast track natin yung smart mobility transportation system.
Maris, patuloy naman ang monitoring ng otoridad ukol sa paglaganap ng peking transient houses online. Paalala naman ng otoridad sa publiko na sumunod sa mga ipinatutupad na ordinansa sa lungsod. At yan muna ang latest dito sa Baguio City, Maris. Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. May gulat moment sa isang bata sa isang pari sa Mountain Province. Ang isang teacher naman sa Ilocos Norte mala-concert kung magturo ng lesson. Yan ang mga kwentong pampa-good vibes ni Bernadette Reyes. Tila araw-araw ang concert ng isang teacher sa Ilocos Norte. Ang kanya entablado, classroom, at may all-access pass ang kanyang mga estudyante. Nag-enjoy ba kayo habang ako ay kumakanta at sumasayaw sa ating lesson? Ang next level performance sa pagtuturo, syempre, tinatapatan ng audience. Student participation. Ang kanta ay hango mismo sa mga lesson. Kaya kapag inaawit ko, inaawit din ng mga bata. Kapag kabisado nila ang lyrics ng kanta, nakakabisado rin nila ang concept ng isang lesson. Dumarami ng araw ang fans ni teacher. Kabilang na riyan ang mismong school principal. I am proud na very active siya sa kanyang pagtuturo at iyon ay isang paraan para maengganyo niya ang mga bata na pumasok araw-araw. Sa gitna ng komunyon sa isang simbahan sa Barlig Mountain Province, napatulala na lang ang isang bata. Ang pari kasi, kamukha raw ni Jesucristo. Kaya nang hawakan ni Father ang ulo ng bata, di na nga napigilan ng paslit na yumakap kay Father Roberto Salazar, isang Jesuit priest galing Venezuela. Feeling blessed daw talaga ang mga nagsimba dahil ang simbahan nilang nasa ibabaw ng burol, tila lalo raw napalapit sa langit dahil sa natatanging bisita. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Biglang tinumbok ng SUV ang kotseng yan na nakahinto sa gilid ng kalsada sa Subic, Zambales. Muntik pa mahagip ang isang babae kasamang lalaking senior citizen na siyang nagmamaneho ng kotse. Nang magmaniobra ang SUV, bigla ulit nitong inatrasan ng kotse, saka humarurot paalis. Base sa investigasyon, pauwi na ang 70 anyos na retired judge kasama ang kanyang assistant nang biglang mag-overtake ang SUV at ilang beses na inatrasan ng kotse, kaya ito nasira bago ang insidente sa video. Ipinag-utos na ng LTO ang investigasyon sa insidente. Inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng tumakas na SUV driver. Tricycle driver sinaksak ng sariling kaibigan at sa Cotabato ang paghabol na estudyante sa nanghablot ng kanyang cellphone. Paspasan natin ang ilang mga balita sa probinsya. Estudyante sa Midsayap, Cotabato, sugatan matapos habulin ang nanghablot ng kanyang cellphone. Galing sa paaralan ng 11 anyos na biktima ng mahablutan ng salaring de motorsiklo. Hindi na nakuha ng biktima ang mga ninakaw sa kanya. May persons of interest na raw ang pulisya. Rider sa Concepcion, Tarlac, patay matapos ma-hit and run. Malalang sugat ang tinamo ng biktimang isinugod pa sa ospital pero nasa Wiren, Kalaunan. Hinahanap pa ang nakabangga. Tricycle driver pinagsasaksak ng sariling kaibigan sa Cagayan de Oro City. Dead on arrival sa ospital ang biktimang edad 50. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation. Ayon sa pulisya, selos ang posibleng ugat sa krimen dahil nagkaroon daw ng ugnayan ang kinakasama ng suspect. Nahaharap sa reklamong murder ang suspect pero giit niya self-defense ang kanyang ginawa dahil pinalo umano siya ng tubo ng biktima. Motorsiklo sumalpok sa sinusundang truck sa Bawan, Batangas. Patay ang rider habang sugatan ng angkas niyang babae. Ayon sa pulisya, mabilis ang patakbo ng rider na nakainom umano. Bukod sa walang lisensya, hindi naka-helmet ang mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, malapit na ang tag-init at matapos magpakilig ng Sparkle Star sa kanilang fans ngayong buwan ng mga puso, ano naman kaya ang kanilang summer plans? Alamin sa chika ni Katati Bayan. Ngayong Love Month, tuloy-tuloy na pinadama ng Sparkle Stars ang pagmamahal sa kanilang fans. Sa Sparkle Grand Fans Day, post-Valentine gift ni abot kamay na pangarap star Ken Chan ang harana for fans.
May maswerteng fan pang nakasama ng malapitan si Ken on stage. Nag-perform din sina Althea Ablan, Liana Castillo, youngest P-pop group Cloud7. Nagpakilig din ang Sparkle Kilig series stars na Ashko o Ashley Sarmiento at Marco Massa at Bryce o sina Princess Aliyah at Bryce Eusebio na nag-dinner date pa habang nasa Ferris wheel. A few months na lang din ay tag-init na. Ano naman kayang vacay plans nila? Nakaset ako pumunta ulit ng Thailand. Gusto ko naman ma-explore yung Phuket. And hindi ko pa napupuntahan yung Vietnam and Cambodia. And I'm really looking forward na mapuntahan to. Palawan. Palawan. Ano kaya Siargao? Amalfi Coast, Italy. Talaga pinaka gusto ko puntahan, yung mga beach sa Italy. Gusto ko yung views doon, tsaka yung feel, yung vibe nung place. Gusto ko po talaga mag-Singapore this March kasi si Taylor Swift! Taylor Swift! So, ayun, kaso parang ang hectic po ng schedule. Pero hopefully, ipon-ipon muna si Althea para makapunta sa kanyang dream destination, ang Japan. Gusto ko ma-experience yung snow, kaya antayin ko siya next year pa. Kaya yun, gusto ko siya ma-experience yung tanghalu, yung cherry blossom. Work hard talaga, as in walang pahinga. Lahat ng pwedeng gawin na pwedeng merong diba? So, yun talaga, work lang ng work. May mga friends din po akong galing na sa Japan, nakwento nila sobrang saya daw po sa Japan. And of course, mas magiging masaya po yun kapag kasama ko yung family ko. Si Andrea Torres naman, ini-enjoy rin ng time with family and friends bago muling sumabak sa trabaho. 1 month nagbakasyon sa Australia si Andrea kasama ang pamilya at soon ay pupunta raw siya sa Bali kasama ang kapatid. Right after Australia, magbabali kami ng sister ko. First time ko kasi sa Bali. After Love Before Sunrise kung saan gumanap siya bilang kontrabida na si Zarina, ano kayang klaseng project ang gustong magawa ni Andrea? Medyo pinag-uusapan na rin namin yan kung ano yung perfect na next project after Love Before Sunrise. Namimiss ko rin mag-heavy drama. Pero at the same time, medyo namimiss ko rin yung parang action. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.